Praise God. Welcome po sa church. Sabi mo nga sa iyong katabi, welcome ka sa church. And we're glad na makita po ang bawat isa sa inyo. Ano po, nanapito ngayon. Even for those who are with us online, maganda pong umaga. Batiin mo nga muna ang iyong katabi, magandang umaga. Yan. Yan. Praise God. Tayo po muna tumayo. Let's all arise. Tayo muna tumayo. Ayun. Nagkaigi din kami. Let's pray. Father, kami ay nagpapasalamat because you are the God na kung saan sinasamahan kami sa lahat ng pagkakataon. Hindi ka nagbago noon, ngayon magpakailanman. And truly, O God, you remain the same to your promises, O God, sa iyong mga anak that you will never leave us nor forsake us. Though we are living, O God, in times na kung saan hindi namin alam, we are living in the most inconsistent days. We are living in the most unforeseen days. But Lord, we know you are the God who have already seen our future. And Lord, we hold on to your promises, Panginoon. Salamat, Father. And as we listen to your word, let your Holy Spirit to remind us of all truth. Turuan mo kami, tulungan mo kami. At ang dalangin lang namin, Lord, buksan mo aming puso, aming pangunawa sa umagang ito. At hayaan mo, Lord, maitaas ka namin sa aming kalagitnaan. We love you, Father, and into you we entrust everything. In Jesus' name we pray. Everybody say, bago ka mo po, sabihin muna sa tatlong kaptabi mo, ikaw ay lubos na pinagpala. Praise God. Pwede po tayo makaupo. Pagpalakpakan po natin si Lord. Welcome po sa lahat. Sino po yung mga first time na naka-attend? Kindly raise your hands. May mga first time ba tayo dyan mga naka-attend? Wow, palakpak. Oy, tatay, welcome po. Siya po ay father ni Kuya Sander. Thank you po for coming. Praise God. Kami po yung masayang makita kayo. Even for the rest, kung may po tayong mga first time or second time na nahihiya, even yung mga galing sa ating mga taga-Raam, welcome once again. Palakpakan natin sila. Congratulations, guys. Kami masaya na kayo ay nakasama namin ulit. Tagal namin di kayo nakasama, but praise God. Si Lord ay mabuti. Alam mo pa, biyaya ni Lord, lahat po sila ay placer. Kung may ibenta lang yung kanilang medal, baka ay may pera na sila. Kaya palakpakan natin minsan pa ang Lord sa kanilang mga buhay. Let's recite pong ating pong calling tools sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, 1 to 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Ating pong J1 Culture, 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I am in partnership with Christ. I am not extreme. Palakpakan mo si Lord. Kamustahin mo nga yung katabi mo ngayon. Just a random kamusta. Huwag kausapin mo naman. Kamusta ka ba ngayon? Ayan po, today we are living in the most, I could say, ano bang term nila doon? Napaka-uncertain kasi po na nangyayari sa mundo. Hindi po natin masigurado. Katulad po nung mga nakaraan, just this week ako po inunood ng mga documentary. Napanood ko po yung documentary ni Jessica Soho. Kapuso mo, Jessica Soho, di ba? And napakaganda ng mga naging interview nila regarding dun sa ilang mga Iranians na dito sa Philippines. At sinabi nila yung mga current situation dito sa Pilipinas. Aware ba kayo na mayroong may gera? May gera ang US at saka Iran. Diba? Lahat tayo dito ay nakakaranas at imagine that yung gas natin pataas na ng pataas. Grabe, Alam niyo po sa Batanes, ito po yung nakita kong balita, umabot na po ng 112. Ewan ko lang kung tunay itong post na to, pero as far doon sa nakita ko pong latest, dito ba sa atin nasa magkano na? 80, 90, kababaan na siguro yung 70 ang diesel. 79 pala. At grabe yung nangyayari pong kaguluhan sa atin pong paligid. Sabi mo sa iyong katabi, handa ka ba talaga?
At alam niyo po, maraming mga tao nagpapanik. Ano? And dahil ang taas na po ngayon ng mga kurudo, sabi daw nila, magsasabayan na daw dyan. Yan. Tataas na yung mga bilihin, tataas na yung mga madaming mga bagay sa ating paligid. Kasi ang isa sa mga basic commodity, which is yung diesel, ay tumaas. So, madaming maapektuhan talagang mga industry just because tumaas yung ating gasolina. And alam nyo po ba, bumaba po yung kaso ngayon ng mga kaso po sa kalsada. Kasi yung mga kamote driver, nagta-transportation na lang. Na-joke lang yan, ba't di kayo tumawa? No? Pinag-isipan ko pa naman yan. No? Alam niyo po, ang daming nangyari nga, wag tayo mag-joke. Ano? Napaka-uncertain po ng mundo eh. Hindi po natin alam kung paano pa ba. And I remember po, just last week din ata yon ay dahil nga nagkaroon ng mga gantong mga balita, hindi po may iwasan talaga na ang mga tao yung mag-alala. I remember, nakausap ko po si Mama, isang morning, parang may napanood siya sa Reels, na yun na nga daw, tataas na nga daw, etc. Alam niyo naman yun, ano? And lagi po kasing, pag nakakita tayo ng ganito, laging merong sa ating side na, it's either, ano ba yung gagawin nating next? Magpe-prepare ba tayo? And madami pong mga tao, narinig namin, nagpa-panic buying na. Ay, isa pa kayo doon? Yung simula nagtaasan, nag-panic buying, nagbumili ng mga madaming items, inimpok sa bahay. Di ba? Yung inyong aparador, puro mega, tsaka puno-puno na ng sardinas, noodles, ano? Kasi nagpe-prepare sila, kasi ano man yung mangyari, tumaas man yung bilihin, at least meron tayo makakain. Diyan pa ba tayo? Nag-aalala talaga ang mga tao, and habang nag-uusap kami ni Mama, ang isang bagay na pumasok sa isipan ko, alam mo yan, sabi ko sa kanya, pag dumating naman sa puntong ganyan, siguro naman may gagawin ng gobyerno. Alam niyo po, during that time, even I myself, hindi ko alam kung sa kanino magtitiwala. Kasi even the government itself, ang hirap sabihin, magtiwala tayo sa gobyerno, may plan B ang gobyerno. Kasi even our government today, ang status, ang gulo nila. Nagsasampahan ng kaso, naglalabasan ng issue, may mga impeachment na mga nababalitaan tayo. Kaya even I myself, hindi ko masabi kay Mama ng straight na may kayang gawin ng gobyerno. Kasi sa tunay, sa status ng ating government today, parang hindi ang hirap pagtiwalaan. Sa mga panahong ito, ang hirap mong magtiwala. At sa totoo lang po, wala naman po tayong maaasahan ngayon. Kaya the only thing that we can do is to be anchored in hope in Christ. Ito lang po yung bagay na kaya nating gawin sa ganitong klase ng status ng ating panahon. Sabi mo nga sa iyong katabi, be anchored in Christ. Kasi kung sa mga panahong ito ay hindi ka naka-anchor kay Christ, baka ikaw yung isa sa mga taong palubog na hindi mo alam kung paano baga. Pero ang Panginoon ay may mabuting hangarin sa bawat isa na bagamat nangyayari ang mga pagkakataong ito, I know and I do believe ang Panginoon ay may kaparaanan kung paanong ikaw at ako na nagtitiwala sa Panginoon ay iaangat niya ang pamumuhay. Alam ko at naniniwala ako kapag ikay nananampalataya sa Panginoon, may kaparaanan ng Diyos para anumang mangyari sa mundo, yumayanig man, nakatayo ka pa din. Why? Because God is our strong foundation. Sabi mo nga sa kaliwat kanan mo, God is your strong foundation. Diba? We cannot fully trust yung mga bagay sa paligid natin kasi everything can fail. Diba? Paano ka magtitiwala kapag yung finances mo palang pagtingin mo, Lord, parang hanggang kinabukasan na lang tong budget ko Minsan ang hirap magtiwala, even minsan sa kalusugan mo na alam mo, Lord, ba't parang pahina ako ng pahina? We cannot fully trust all of those things kasi lahat ng bagay nagfe-fail. But ito ang gusto kong sabihin, bilang ikaw ay may takot sa Panginoon at kilala mong Panginoon, may isa kang Diyos na pwede mong kapitan na kailanman hindi pwedeng mayanig. Pwede ba palakpakan mo si Lord? This is the promise of God. Psalm chapter 91 verse 1 up to 2. Basahin po natin sabay-sabay ng galing sa puso. Diba? 1, 2, 3, go. That he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I will trust.
What a wonderful promise from the Lord. Na lahat daw po na nagtitiwala sa Panginoon, you can make Him your refuge. Sabihin po natin, refuge. Sino po dito nakakita na ng manok na may sisiw? Parang imposible hindi ka pa nakakita ng manok na may sisiw. Ano? Hindi daw, tinama ako ni Eclair. Di ba? Yung inahin po na may sisiw, pansin nyo yon, whenever may mga tao na kung saan gustong kuhanan ng kanyang sisiw, ano pong ginagawa ng inahin? Biglang nalabas yung pakpak na ganyan. Ganyan yan, di ba? Bakit? Because he is trying, or she is trying, babae pala, no? She is trying to protect yung kanyang mga chicks, kanyang mga sisiw. So, he is putting his chicks under his refuge. Kaya sabi ng Panginoon, for those who trust in Him, He put it under His shadow. And I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress. And that is the same thing na gusto mangyari sa ng Panginoon. When you completely trust the Lord, ano man yung mangyari sa iyong paligid, even the system, hindi na nagwo-work. Even yung mga pangyayari sa ating buhay, parang yumayanig na. Sasabihin mo na lang, Lord, You are my fortress, You are my refuge, I know You are covering me. Sabi pa ng mga following verses, sa verse 7, 1,000, 1 to 3, go, 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Grabe. Magbuwalan man daw ang lahat. Ang sabi ng Panginoon, hindi yan makakalapit sa iyo. Tingnan mo nga yung katabi mo, di ba? Pwede ba palakpakan mo, Lord, sa buhay ng tao niya? Kasi, alam niyo, wait lang, baka palakpak lang kayo ng palakpak, pero hindi niyo naintindihan. Baka kaya ko pinapapalakpak dahil nandyan pa yung katabi nyo kasi I know they do believe, kaya po yan ay buhay, kaya po yan ay nakakalaban pa din until now kasi may isang Diyos na nagpatatag sa kanya. Yung katabi mo, ang malinaw na larawan kung paanong may isang Diyos na kung saan tapat sa kanyang pangako. Kung paano yung nakakangiti at nakaka-survive is just because there is one God who is faithful in His promise. Diba? Last week we have studied that God is faithful sa kanyang mga pagtawag sa atin. And I only do for sure. Kaya po, ikaw at ako ay narito kasi 1,000 may fall, but it will never can come near you. Ang sabi po ng verse 9 to 11, because, basahin nyo to, 1, 2, 3 ko, bakit daw mangyayari yung mga magagandang bagay? Bakit magiging refuge natin si Lord? Bakit 1,000 may fall, will never come near you because of this? Basahin nyo, verse 9, 1, 2, 3, go. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. Kaya ang ganda ng worship natin kanina, no? Diba sabi nung sa bridge, kailan may di lalayo, di ba? Tinagalog ko lang sa English. You are never far away, di ba? Always reaching out to save. Because that is what God is doing to us. That I found my fortress in you. He is our strong fortress. He is our strong refuge, that anyone who runs to Him is safe. Yun ang sabi ng Bible, that no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling, for He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. Kaya sa mga panahong ganito na hindi natin naiintindihan, ito ang panghawakan mo. The Lord is my strong anchor, my hope in whom I trust. Si po dito naniniwala na ang Panginoon ay ang kanyang anchor. Alam niyo po sa ating panahon, we need a strong anchor for our soul sa ganitong mga season. Ano ba yung anchor? Nakakita na kayo ng angkla? Hindi pa ako nakakita. Magaling kayo, maninisid ata kayo, ano? Kasi hindi pa ako nakakita ng angkla. Kahit ako napapadaan sa pier, wala pa ako nakikitang angkla. Magaling kayo, baka may nakaahon, ano? Pero kung sinisid nyo kaya nyo nakita, di magaling kayo, ano? Pero sa SpongeBob, doon ko nakita yung angkla. Ano ito po yung isa sa mga figure pag sinabi nating angkla? Sabi nga ba natin, angkla. Ano bang ginagawa ng isang anchor? Sa isa pong barko, ang anchor po, this is a heavy metal device attached to a ship by a chain or a rope. It is dropped to the sea floor to prevent the ship from drifting due to wind or waves. Alam mo ibig sabihin ng angkla, di ba?
Ang sabi dyan, ang purpose daw ng angkla, kaya daw po may, at dumating yung mga hangin, mananatili daw po doon yung isang barko. At alam niyo po, ang dagat, sadya pong part ng nature ng dagat na meron pong wind and waves. Nakita na po ba kayong dagat na walang hangin at alon? Wala pa. Kasi nature daw po ng dagat na meron yan sadyang alon at hangin. So dahil nature ng dagat na may alon at hangin, ginagawa po ng mga mangingisda or mga may-ari ng mga ship, ay nagagawa sila ng anchor. Everybody said me anchor. Para daw saan? For it to be stable and to be held in the place even if the current move. Yun daw po ang meaning ng anchor at bakit merong isang anchor. And we do believe po sa ating pong mga Kristiyano, our strong anchor is the hope that comes from God. Ang Panginoon po at ang kanyang mga pangako ang ating pinakamatibay na angkla sa buhay na ito. Now, this is my question. Kamusta ka sa present situation mo? I don't know kung ano yung ating mga present na pinagdadaanan. It's either meron kang mga pinagdadaanan financially, may pinagdadaanan ka sa iyong health, may pinagdadaanan ka sa iyong trabaho, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya. I don't know. But the question is, sa mga nangyayari sa paligid mo ngayon, are you moved? Or are there things that makes your heart feel unstable? Kaya minsan pa sabi mo nga sa iyong katabi, kamusta ka ba talaga? May mga bagay ba na ginagawa kang napaka-unstable na hindi mo alam, hindi mo maintindihan, Lord, bakit parang nandito lagi ako? Ba't parang nakakulong na lang ako dito? Today, hayaan mong bigyan ka ni Lord ng panibagong pag-asa. Because when you seek and find hope in Jesus, hindi ka kailanman malulugi. And this is the promise of God. Hebrews chapter 6, verse 19a. 1 to 3, go. That we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Kapatid, I want to encourage you, ano man yung mangyari sa paligid, whether hindi nagiging maganda ang takbo ng iyong negosyo, let's remain at that anchor. Let's remain on Jesus. Because Jesus can give us hope. Tell to the neighbor next to you, sabi mo, be hopeful in Jesus. Na paano po ba ako magiging hopeful kay Jesus? Number 1. Basahin nyo nga, 1 to 3, go. Tingnan at tapat. Alam niyo po ang promise ni Lord, hindi lang po ito basta positive words. Listen to me. Kundi mga bagay na gagawin niya talaga sa mga nananampalataya sa Kanya. Hindi lang po ito basta parang, I will never leave you nor forsake you. Hindi lang ito basta sabi, for I know the plans I have for you, declares Lord. Hindi lang yung basta dun. Hindi lang itong mga pampaganda, papasarap sa tenga mga sinasabi ng Panginoon. Hindi. Kundi yung mga pangako ni Lord, ito yung masarap sa kaluluwa, but yet in fact, bagamat ito yung masarap sa kaluluwa, alam ko for sure, gagawin to ni Lord. Simple talaga dito na nananampalataya na ang pangako ni Lord ay kailanman hindi nababalik. Yung po yung magandahan sa pangako ni Lord. Iniwanan niya tayo ng mga pangako na tutupadin niya. At isang bagay that I understand why God is true to His Word, because God can't lie. Hindi po kayang magsinungaling ng Panginoon. Sa isa pong korte, nakita na po kayo ng trial. Sa bawat pagpasok ng isang tao na kung saan testigo or part ng isang paglilitis, lagi po yang manunumpa. Ano sasabihin ng judge? Nanumpa ka ba? Nasasabihin mo lang ang katotohanan at pawang katotohanan lamang? Sa harap ng hukumang ito, ang alam na natin ni Neteno. Nakailang punta ka na doon natin ni Neteno. Ano? Diba? Napapanood nyo sa TV, I know. Ano? At lagi po yang may kaharap na higher judge. Ano? Sa isa pong court, ang isa pong statement ay lagi pong binded with the oath and promise sa isang higher official.
Kahit ano pong sabihin ng tao doon na pangyayari, hanggat wala po yung panunumpa, hindi po yan i-honor agad ng korte bilang tama at totoong statement. Unless nanumpa. Nakakaintindi pa ba tayo? Andiyan pa ba kayo? Kasi unless na hindi po yan, walang nagpatibay at nagpatunay sa pamagitan po ng oath and promise, hindi po ito bagay na kapanipaniwala. Alam niyo, may isang verse sa Bible, ito ang sabi. Nagulat din ako nung nabasa ko ito. Gusto niyo makita. Hebrews chapter 6, verse 13a. Di ba ang salita ni Lord, ang Bible, ay madaming pangako ni Lord. At sabi ko sa inyo, ang promises ni Lord, hindi lang to basta magagandang salita at mga positibong salita, kundi mga salitang gagawin at tutupadin ng Diyos na nangako. And this is what I found out. Bakit niya to gagawin? Hebrews chapter 16, verse 13, sabi dyan, basahin nyo nga, 1, 2, 3, go. When God made His promise to Abraham, sige, saan na si PJ? PJ? Nandiyan na ba si PJ? Dito ang PJ. Ang aking guinea pig. PJ, punta dito. Dali! Kailangan ko pa ng isa. Si Ray daw, tinuturo nito. Meko, dito ka. Palapakan natin itong dalawa, dali. Yan. Dito ka, Miko. Aapti kayo, ha? Sige. Okay. Basahin natin para maintindihan natin yung sabi ng Hebrews chapter 6, verse 13. 1, 2, 3, go. When God made His promise, Tigel, to Abraham. Miko, dali kayo matangkad, kunwari ikaw si Heavenly Father. Si Heavenly Father. PJ, ikaw si Abraham. So, sabi dyan, when God made His promise to Abraham, sige, mangako ka sa kanya, anong sasabihin mong pangako? Nangangako ka ba sa harap ng altar na ito? Hindi pala, kakasal na bigla, Halimbawa, magbigay ka ng promise kay PJ, kahit anong promise. Ipapangako ko sa'yo na iingatan kita palagi. Yung? Sarap naman nun. Di ba? Halimbawa, anong kiss nga? Kaya sige, kiss nga. Sige, tigil mo na. Ano sabi daw ni Papa God? Iingatan kita palagi. Sinabi niya daw kay Abraham. When God made His promise to Abraham, ito, since there was no greater for him, wala nang mas dadakila sa kanya, to swear by, ang ginawa daw ni Heavenly Father, dahil sana yung mataas. Di ba sabi ko sa inyo, ang isang pangako sa loob ng korte ay hindi matatag at hindi matibay hanggat walang mataas na sumasaksi sa pangakong iyon. Pero ito po yung gusto ko pong sabihin, bakit tutupadin ng Panginoon ang kanyang pangako? Kasi sa mismo yung mataas na sumasaksi sa mga pangako niya. Ibig sabihin, valid ang kanyang pangako at totoo't mapapanghawakan. Nagigets niyo? Because no one is greater for him to swear by, he swore by himself. So, ibig sabihin, yung mga pangakong nababasa nyo sa Bible, lahat ng yan ay gagawin ni Lord. Why? Because it is binded with an oath and promise. At di lang po doon ang sinabi doon. People, sige, mamaya natin basahin to. Pero nag-gets yung illustration, palakpakan natin sila, pwede na kayo makaupo. Miko, huwag mong iiwanan si PJ ha, kahit kailanman. Kaya po ito pong gusto ko po sabihin sa inyo. Kapag sinabi po ni Lord, firm na yun. Sabi mo sa iyong katabi, kapag sinabi ni Lord, firm na yun. Kapag ang pangako sa ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Pag sabi ni Lord, papasaganahin kita. Pag sabi ni Lord, iaangat kita ang buhay mo, firm na yun. Bakit? Siya mismo kumastigot, sinecond the motion niya yung promise na yun na gagawin niya ito sa'yo. Siya po ang mataas na nag-bind ng promise. Kaya kapag sinabi ng Lord, firm na po yun. At ito po yung context, Hebrews chapter 6, verse 16. People swear by someone greater, ito yung sasabi ko, than themselves. And the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Kapag meron daw pong isang mataas na kung saan sumaksi at nag-bind,
Period. Tapos na yun. God did this so that by two unchangeable things in which is impossible for God to lie. Kaya imposible daw po sa Panginoong magsinungaling. Why? Because God Himself, ano po yon? Pinatunayan niya at binigay niya ng seal. Yung promise na yon na gagawin niya ito sa atin. And alam niyo po, dito po sa Bible na to, there are over 7,000 promises ni Lord. Sabi natin, ang dami. Di ba? 7,000. Ibig sabihin, kahit pa tayo magtigigi sa din, hindi tayo mauubusan. Wow. And just imagine, kung yung 7,000 iyan lahat pinangahawakan mo, siguro 7,000 answered prayers din yung ma-receive mo. Hello. Kasi po nabasa na ang Bible. Alam po, dami ditong promise ni Lord. As you open your Bible, makikita mo din yung mga pangako at mga salita ng Panginoon. And I want to encourage everyone. There are 7,000 promises si Lord sa Bible. Kaya ewan ko na lang po talaga kung wala ka pang mapapanghawakan yan. Kasi every pages ng Bible, may makikita ka diyang pangako si Lord. Pastor, yun na nga 7,000 plus na nga yung promises ni Lord sa Bible. Sa mundo nga, 7 billion na katao, single pa din ako. Problema mo na yan, ano? Problema mo na yan, ano? Pero ang Bible, 7,000 na yung pangako dyan ni Lord. Kung wala ka pang mapanghawakan ko dyan, ewan ko na lang, ano? Sa dami pong iyan, kapag wala pa talaga tayo, baka hindi na po talaga tayo tumitingin. Kaya I encourage everyone to open your Bible, to find God's promise. Kasi sa mga gantong panahon, ang hirap po ng basta na lang mag-go sa mga bagay-bagay nang walang salita ang Panginoon. Bagamat po ang pangako ng Lord, bagamat po may pangako ang Lord, let us also think of this. Meron po pala tayong dapat gawin. Hindi lang po sinabi ni Lord na meron akong pangako, kundi ang pangako ni Lord. Halimbawa, sabi, sige, buklat lang tayo. Sabi ko sa inyo, random. Try lang natin. Baka may mabuklat nga tayong pangako. Ito. Ano ga ang kawikaan? Proverbs. Proverbs chapter 1, verse 8. Anak ko, digin mo ang aral ng iyong ama, at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Pagkat, ang mga iyo'y putong mong ubod ganda. Kuwintas ng karangalan, sakdal, dikit at walang kapara. Aba, natula na. Aking anak, sakali mang akitin ka ng masama, huwag kang paakay. Sila'y iyong tanggihan nga. Kung sabihin nilang halika tayo ay mag-abang bilang katuwaan. Okay? Verse 12, sila'y ang lalim kasi ng Tagalog. Sila'y ating dudumugit, walang awang papatayin. At sila ay matutulad sa patay na ililibing. Imagine, promise na agad yun. Ang sabi niya, kapag may nanganti sa'yo, akong bahala. Di ba? Promise na agad yun. Unang buklat pa lang, may promise na agad. Sino pang lalaban sa iyo? Diyos na ang kalaban. Nagigets niyo ako? Pero, bagamat may pangako ang Panginoon, hindi po natitigil lamang sa pangako. Sabi mo sa iyong katabi, dapat may gawin. Tingnan po, sabi sa verse 12. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. We do not want you to become lazy. Tigil. Iba kasi sabi ni Lord, sabi pala ni Lord, papasaganayan ako, di wag na tayo magtrabaho. Hintayin ko na yung sagana. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, ayaw kitang maging tamad. But I want you to imitate those. Tuladan mo yung mga tao na kung saan may ginawa habang naghihintay sa pangako ng Panginoon. Ang buntis po, may phases po ng pagbubuntis. Sa mga unang weeks po, bagamat po siya ay nagdadalang tao na, hindi pa pansin. Naniniwala kayo? Parang hindi pa ata nakita ng buntis, ano? Sa mga unang linggo, hindi pa talaga kita yon. Pero may bagay ng binubuo ang Panginoon sa loob niya. At sa loob po ng 9 na buwan, dahil alam niyang merong pangako ang Panginoon, ang ginagawa ng buntis, paano pong ginagawa ng buntis? Inaalagaan ng sarili.
nagsusuklay, kumakain ng tama, nagpapa-check up. Bakit? Kasi alam niya, after 9 months ng kanyang paghihintay, magkaka-baby na siya. And this is what I want you to know. May ginagawa na ang Panginoon sa'yo. Pero ang mahalaga dyan, bago yan lumabas, pinaghahandaan mo. Sa simula, pwedeng hindi pa malinaw kasi hindi pa naman nabukol eh. Sabi nga nila, pag ukol ay, ano nga kasabing? Yung narinig ko lang eh. Kaya, hindi pa nabukol eh, hindi pa kita. Pero alam natin na merong sa loob na nangyayari. Nagets nyo? At ganyan din po ang pangako ng Panginoon. Alam niyo po ang pangako na sabi niya, bakit ka pastor, bakit ka parang katagal? Bakit ka pastor, parang, sabi ni Lord, ang pangako niya sa akin, papagandahin ng buhay, nasa naging magandang buhay. I want to tell you this. Nabubuo na yan. Hintayin mo, bubukol yan. Palapakan mo nga si Lord. Kaya sabi ng Panginoon, we don't want you to be lazy. May pangako siya. Pero yung pangako niya ay hindi para sa mga taong tamad. Hello, diyan pa ba kayo? Tingnan mo yung katabi mo kung tamad yan. Di ba? Hindi naman siguro. Ano? Kaya nga may kasabihan tayo na nasa tao ang awa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang... Minsan may kailangan kang gawin. Kaya sabi ng Panginoon, we do not want you to become lazy. But, ang sabi dyan, to imitate those who through faith and patience, ano po nangyari dyan? Inherit what was been promised. Gusto kong makakagaya kayo dun sa mga tao na kung saan nagtyaga at nanampalataya, kaya nila nakamtan ang pangako ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay naghihintay sa pangako ng Panginoon na hanggang ngayon hindi pa nangyayari, gusto kong sabihin sa iyo, manampalataya at maghintay, lalabas din at bubukol yan. Palakpakan mo nga si Lord. Mangyayari ang pangako ni Lord. Sabi mo nga sa iyong kalot kanan, mangyayari ang pangako ni Lord. Ang kailangan mo lang, sabi dyan sa verse na yan, you need to have what? Faith and patience. Eh minsan dyan tayo kulang eh. Minsan dyan tayo wala. Minsan nagkukulang ating panampalataya. Minsan hindi tayo makapaghintay sa pangako ni Lord. Pero siya sabi sa atin ng Lord, faith and patience lang. Gagawin din ni Lord ang promise niya. Palapakan mo nga si Lord minsan pa. Tingnan ito si Abraham. Hebrews chapter 6, verse 13 to 15. 1 to 3, go. When God made His promise to Abraham, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so, after waiting patiently, sabihin po natin, patiently. Ano po nangyari? Abraham received what was promised. Wow. And I want to emphasize yung word na after. Everybody say with me, after. Isa pa, after waiting. After waiting. Yung iba kasi po, tamad na tamad. Kaya na minamadali. May mga tao ding hindi makapaghintay. Pero ang kagandahan po, alam niyo po ang rinibil sa akin ni Lord habang binabasa ko ito? May katapusan po pala ang paghihintay. Sabi mo sa iyong katabi, may katapusan ang paghihintay. Pero kung pinaghihintay ka pa, Lord, maghintay ka. Pero huwag kang mag-alala, may katapusan din ang paghihintay. Palapakan mo nga si Lord. Last time po, napa-attend ako sa life group ng Mabini. At nagtatalo sila kung ano daw ang mas mabuti. Nagtsatsaga o nagtitiis. Yun po yung kanilang diskusyonan doon. Ang ganda naman ng pinalabasan. Ang ganda ho. Nagkaliwanagan naman na parehas ay tama. Whether nagtsatsaga at nagtitiis ka, lahat ng yan may katapusan. Dadating din yung pangako ng Panginoon.
Palapakan mo si Lord. Di ba? Minsan, kailangan mo lang minsan magtsaga. Minsan, kailangan mo lang magtiis. Kasi dadating din, kasi ang lahat ng paghihintay mo, may katapusan. Kaya nga po yung mga taong gumagraduate, ang tawag sa kanila, ang pagtatapos. Bakit? Tingnan nyo, pagka-graduate, ang laging sabi ng inyong magulang, sa tagal ko aring pinaaral. Nagtapos din. Ano, bakit? Ang lahat ng paghihintay may pagtatapos. Kaya wag po tayong maging impatient whenever God is making us wait. Kasi po may katapusan din yung paghihintay. Oh, minsan pwede mo magtiis ka muna, pwede magtiyaga ka muna, pero kapag nagtsatsaga ka at nagtitiis sa tama, meron ding katapusan ang lahat ng paghihintay mo. Waiting is essential. Sabi ko nga po last week, it's not about the waiting, but it's about how you wait. Paano ka ba naghihintay sa mga pangako ng Panginoon? Maghintay ka. I don't know. Matagal ka nang hinuhubog ni Lord for a certain thing. Pero dahil sa pagiging faithful mo sa pinagagawa ng Panginoon, habang naghihintay ka, narating mo na din yung rurok ng tagumpay. Mangyayari sa buhay mo. Bakit? Sa lahat ng kwento sa ating buhay, lagi pong tinuturuan tayo ni Lord na magkaroon ng puso na mapaghintay. Sa tunay po, gagawin naman po talaga ni Lord. Maghintay ka lang talaga. So, encourage everyone, be actively waiting. Be actively waiting sa mga bagay na pinahihintay sa'yo ng Panginoon. Yung iba po kasing tao, Pastor, naghihintay naman ako, ang tagal nga eh. Naghihintay ako sa breakthrough ko. Pero anong ginagawa mo habang naghihintay ka? Naghihintay, Pastor. Ang tawag po doon ay passive waiting. Ang gusto po ni Lord is active waiting. Hindi ka lang basta, you're not just waiting, but you're actively waiting. Ano yung sabihin actively waiting? May ginagawa ka habang naghihintay ka. Yung taong buntis, hindi lang po niya basta hinihintay yung panahon ng kanyang panganganak, kundi pinaghahandaan niya yung kanyang panganganak mismo. You need to actively wait, hindi po passively waiting. Parang si Juan Tamad, nakangangala habang hinihintay yung bayabas na pumatak. Sabi niya, hindi papatak din naman niya. Ay, put yung ibo na di ba? Iba yung pumatak. Ano? You need to be passively waiting. Ano, dapat may ginagawa ka habang hinihintay. Halimbawa, ano pa yung mga bagay na hinihintay mo, di ba? Naghihintay ka para sa exam. Ano ginagawa mo? Dapat nag-aaral ka. Laging may in-between eh. Bago matanggap ang pangako, kailangan may ginagawa ka. Hindi ka dapat passively waiting. Di ba? Naghihintay ka na umangat ang buhay. O di, magnegosyo. Actively yun. Ano, hindi yung parang sasabihin mo, hindi, tataya na lang ako sa loto. Sa daming tumaya sa loto, ilan lang nanalo. Just imagine that, ano? You need to actively wait. Pastor, matagal ako naghihintay ng aking someone. Yan, naman. Inihintay ko po dumating yung God's best ko. Eh, nung ginagawa mo po naghihintay, eh, ni magsipilyo't magligo, hindi mo magawa. Paano ka bibigyan ng taong para sa iyo? Ay, lalapit pa lang, nalayo na. Wisdom yun, wisdom. Ano? Kaya yung mga single, make yourself presentable. Yeah. At kayo namang may asawa na, hindi naman dapat maging losyang, presentable pa din. Yeah. Ngitian mo ngayon katabi mo, yung parang presentable na ngiti. Yeah. Yeah. Make yourself presentable. May ginagawa ka dapat, hindi ka lang basta naghihintay. Dapat naniniwala ka sa pangako, pero habang naghihintay ka, hinahanda mo din yung sarili mo para sa pangako ni Lord. Diba? Naghihintay ka nga, sabi mo, Lord, gusto kong magkaroon ng asawa this year. Diba? Eh, minsan, hindi ka pa marunong magsaing. Eh, paano ka bibigyan ni Lord? It's about the waiting. Are you actively waiting? Di ba? Gusto kong yumaman. Eh, hindi ka naman, kung yung gastos mo, parang gumagastos ka, parang milyonaryo ka. Eh, paano ka makakaipon? Di ba? I get my point. It's about the wait. It's about how you wait. It's not about the waiting, but it's about how you wait. Kaya po sabi ng Bible, I know most of you have already quoted this verse and used this verse.
Isaiah chapter 60 verse 22b. Because at the right time, sabi natin right time, I, the Lord, will make it happen. Church, listen to me. May katapusan ng paghihintay. Pero kung pinaghihintay ka pa, maging faithful ka sa paghihintay. Bakit? Kasi ang Diyos na nangako, habang pinangahawakan mo ang pangako ng Diyos. Hindi pangako ng tao, Hindi pangako ng sino man tao, pangako ng Diyos. Habang pinangahawakan mo ang pangako ng Lord. Pero bago lang, disclaimer, bago ko ituloy aking sasabihin, ang Isaiah chapter 60, minsan, hindi natin naiintindihan yung context nito. Isaiah chapter 60, ito po ay madami mga pangako ang Panginoon sa bayan ng Israel. Sinabi ng Lord, gagawin ko to, gagawin ko yan. At ang pinakadulo, ito na pong sinabi niya. Sabi niya, itong mga pangako kong ito, simula po sa verse 1 hanggang verse 21, I, the Lord, will make it happen. This is rooted out of the promise of God. Hindi lang to basta parang random verse na nasa Bible. Hindi. This is rooted deeply sa pangako ni Lord sa bansang Israel na hindi, I am faithful to do my promise. And this is also the promise of God to you. Ano man yung mga pangakong pinangahawakan mo pa sa Panginoon, I want to tell you this, sa tamang panahon, gagawin niya ni Lord. Because He is faithful to keep His promise sa buhay mo. Kaya pwede ba minsan papalapakan mo si Lord? May dalawa pong puntos, pero hindi ko na po itutuloy. I will continue it next week. Yung 2 points, paano ba ako maging hopeful kay Jesus. But today, as I end, let's close the lights. Sino pong may naintindihan at may naunawaan? Alam niyo po, ang Panginoon ay madaming pangako, kaya today, I encourage everyone, you need to read the Bible. Huwag lang po tayong Sunday Christian, na Sunday lang tayo nakakaminig ng salita ng Panginoon. But the Bible is there for us to be guided sa gusto ni Lord mangyari sa buhay natin. Kasi sabi mo sa iyong katabi partner, sana naman dumating sa plano mo na hanapin ang pangako ni Lord sa kanyang salita. Church, 7,000 yung nandun na pangako. 7,000 plus pa nga yan eh. Nung binilang po ito ng mga Bible scholar, around 7,500 plus pa. Bukod pa yung iba pang mga promises pa dyan. Ang daming pangako. Ang daming mong pwedeng panghawakan. Tama na yung panghahawak mo sa mga pangako sa mundo, pangako ng sino mang tao. Kasi those words can fail eh. Pangako ng yung trabaho. Alam mo, sabing sa'yo, kahit napakaganda ng earning ng trabaho mo, your trabaho can fail you as well. Kahit napakaganda ng pangako ng yung mga magulang, ng yung mga kapatid, they can fail you as well. Because nothing is inevitable dito sa mundo. But one thing is for sure, when you hold on the promises of God, this is your strong anchor that will keep you steady sa bagay na nais ng Panginoon. And I want to tell you this, the time is right, gagawin ni Lord ang pangako niya sa iyo. Today po as I end, I want to end with this story. One time po may isa pong fisherman. At yung fisherman pong ito ay may isa pong tatay. Napaka-close po niya sa kanyang tatay. Napakabata pa niya kasi nagsimula mag-fisherman. And then growing up, natutunan niya yung mga skills sa pangingisda. At naalala niya po, one time, sabi sa kanya ng kanyang ama, sabi niya, no matter how dark the storm gets, always look for the lighthouse. Because if you see the lighthouse, you know where safety is. Yun yung bagay na lagi niyang pinanghawakan nung young fisherman na yon. Nasabi niya, as long as nakikita ko yung lighthouse, I know kung saan may ligtas na lugar. Isang araw, naisipan po nung young fisherman to go at his own, namangkap po siya, at siya po ay nangisda mag-isa. And we know what happened. Sa simula po, napakapayapa nung dagat. Parang walang bagyo. Parang walang nangyayari. Pero dumating ang pagkakataon, habang siya po ay nalaot at nalayo, nakikita niya ang kanyang sarili. Palayo siya ng palayo sa pangpang at biglang lumakas ang hangin. Lumakas ang alon, binangga siya
at ang kanyang bangka ng alon, ng hangin. To the point na hindi niya alam kung pasan ba siya pupunta. He was so hopeless kasi napakabata pa niyang mangingisda and he doesn't know what to do. But he remember what his father says. As long as there's the lighthouse, you know where is the safe place. Pinilit niya pong hanapin, nasan ba yung lighthouse na yun? Nasan ba yung liwanag? Ano sa Tagalog? Parola. Nasan ba yung parola? Nasan ba yung lighthouse? Can you see the lighthouse? Napakalayo. Ano? Pero alam niyo, ginawa niya, inigi niyang makalapit, papalapit dun sa lighthouse until such time he was saved. Naligtas siya. And this is what I want to tell you. Nakarating yung bata sa ligtas na lugar dahil may isang lighthouse na nag-guide sa kanya. Sa buhay po nating ito, we don't know ano po yung mangyayari sa ating paligid. Di mo alam kung ano ang unos, ano man yung mga bagyo at mga alon na pwedeng humampas sa'yo. Pero as long as you look at the promises of God, you know where's the safe place is. Alam niyo po, ang ginagawa ng pangako ng Panginoon, it keeps us safe. And doon sa story, ito lang po yung isang bagay na na-realize ko. The storm may shake your boat, but if your hope is anchored in Christ, it will never move your soul. Because the lighthouse didn't come. The lighthouse didn't calm the storm, but it kept him from losing his direction. Hindi naman po pinatigil nung lighthouse yung nangyayari dun sa kanyang mga bagyo eh. It doesn't calm the storm. Pero ang ginawa ng lighthouse, di na siya sa tamang direction. And church, this is what I want to tell you. Ano man ang mangyari sa buhay nito, as long as you are looking at the promises of God, bumagyo man sa kaliwa at kanan, bumagsak man ang 10,000 sa kaliwa at 10,000 sa kanan, you will still remain standing in the hope. Why? Because you are looking at the promises of God. Pwede ba palapakan mo si Lord? And that is the hope. If you're anchored in the promise of God and you believe in the promises of God, whatever happen, ano man yung bagyong dumating, you will remain standing dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. How I pray today, we may understand yung katotohanan nun. Panginoon, ikaw nga pala ay totoo sa pangako mo. Pwede ba this moment, tumayo ka ngayon? And as you close your eyes, I want you to be reminded of this powerful message na Lord, pangako mo sapat na. Many promises can pwede mong paniwalaan eh. Pero yung pangako ni Lord, pinaka-strongest foundation na pwede mong panampalatayanan. And today, I want you to have this heart na, Lord, I want to seek your promises in my life. Lord, gusto kong mabuhay sa mga pangako mo. Though it's napakatagal. Though ito ay hindi ko makita kung kailan ba mangyayari. Pero Lord, ako ay titingin ano man yung bagyo sa kaliwat kanan. Katulad ng young fisherman, I will still continue to look at your promise because kung nasa ng promise mo, nandoon ang safety ko. Whether ano man yung mangyari sa paligid mo, whether magkaroon man ng World War III ngayon, whether magtaasan ang bilihin, whether magtaasan ang gasolina at lahat ng yan, remain standing because tunay ang nangako sa'yo. COVID-19, naalala niyo ng panahon ng pandemic? Imagine that kung paano tayo nakatawid. Imagine kung paano tayo sustain ng Panginoon. Though yung iba nagkasakit, though yung iba may mga nawalan ng mahal sa buhay, pero I want to tell you this, anumang bagyo, anumang unos ang dumating, as long as may pangako ang Panginoong pinangahawakan ka, you can still remain standing because that is your strong anchor to your soul. And today, I want you to be reminded of that good news.
that God is true to His promise. Pwede ba sabihin mo ang prayer niyo sa mo, Lord, thank you po for your promise. Thank you, God, dahil hindi ka nagbago noon, ngayon, at magpakailanman. Teach me, Lord, to trust your promise in my life. And teach me, Lord, to seek your promise sa buhay kong ito. Na ano man na mangyari, teach me, Lord, to hold on to your promise. Because we know, kung nasan ang pangako mo, nandun ang safety. In Jesus' name. So let me pray for you. Father, right now today, I release your promise sa buhay ng mga taong ito. I release your promise, Lord, sa buhay nila. I release, Lord, the answer sa kanilang sa iyong mga promise, Lord. Bagamat, Lord, minsan matagal. Lord, today, Lord, teach us, Lord, to become patient. Come on. This time, I want you to ask the Lord, Lord, make my heart patient. Help me, Lord. Kung may mga pangako ang Panginoon sa iyo from the past, this is now the moment, alalahanin mo yung bawat isa. And once again, ibigay mo kay Lord, Lord, ito, sabi mo to sa akin. Lord, promise mo to sa akin. Come on. Ito yung season na kailangan nag-iipon ka ng promises ni Lord. Because this is the anchor to your soul. Panginoon, teach us, Lord, to hold on to your promise. Sabihin mo nga sa pa kay Lord, Lord, I put my trust in you at sa iyong salita. Maghari ka sa buhay ko bilang Diyos ko at tagapagligtas. I-guide mo ako, Lord, sa nais mo sa buhay ko. And let me remain standing in your presence. In Jesus' name. Pwede ba kantahin lang natin yung bridge part nung kinanta natin kanina? And let it be a promise. Kailanman nilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y
Salamat, Panginoon, because we have a strong tower. Kaya, Panginoon, we will never, God, lalayo sa'yo. Lord, today we promise, Lord, I want to tell you this. Walang mabuting bagay na makukuha ka sa paglayo mo sa Panginoon. Kaya right now, sa oras namang ito, if you are that person, matagal ka nang, ramdam mo ang layo-layo mo sa Panginoon, until now, hindi mo din nga malaman kung may pangako ba talaga tong Diyos na to. And you want to come to Him today, this is your day. This is your day of salvation. If you are that person na kung saan kailangan mo ang Panginoon, kailangan mong mapalapit sa Kanya, and you felt na napakalayo mo sa Panginoon, this is now the time, itaas mo yung right hand mo, yung kanan mong kamay, if you are that person. It's powerful. Ilagay mo yung kamay mo sa tapat mo ng puso mo. If you're that person na gusto mo mapalapit kay Lord, at gusto mo makipag-relasyon sa Kanya, we want to start this relationship with Him. If you are that person right now, this is your day of salvation. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, kailangan kita. Patawad, Lord, sa lahat na aking kasalanan na naglayo sa akin sa'yo. Sa oras na ito, maghari ka sa buhay ko bilang Diyos ko at tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Ako na manalangin, Panginoon, I pray for those individual. Kaya mo, Lord, iparanas mo yung yakap. Lord, patunay mo sa kanila that you are the God that is not afar, that you are the God that is for them, that you are the God that is with them, that your promise is true. Come on, this is the day of your salvation. Kaya pwede mo palakpakan mo ngayon sa Lord. Come on, Lord. It's a promise. Oh, Jesus, salamat, salamat, salamat. Oh, we are sa mga bagay na gawin mo sa mga taong ito after this day. Thank you, Father, for revealing yourself to us. In Jesus' name we pray. Amen.